Yayaoking, napakamalupit mo talaga. Sinasabi ko na ang nangyari noong nakaraan ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Si Kianer ay nahulog lang sa kanyang mga tuhod sa sandaling iyon. Yakap ko lang siya. Ngunit hindi mo pa rin siya pinapalampas, si Kianer. Siya ay kapatid mong babae. Anong nangyayari dito? Hindi ba ako patay na? Kahit na naano si Kianer ng iyong lason. Lahat sila ay nag-udyok sa akin na huwag kang sisihin. Paano mo nagawang gawin yon? Prinsesa, dapat mong tanungin ang iyong puso ng walang pagdududa. Huwag nang lumaban. Ito ay utos ng kanyang kamahalan. Ano ang nangyayari? Ano pa bang maaaring mangyari? Narinig kong muling inakusahan ni Yayaoking ang ika-4 na prinsesa. Nagpasiklab ng galit ng emperador. Kailangan niyang bumalik at humingi ng tawad. Sinasabi mo, bakit kailangan pa ng 6 na prinsesa? Alam ng buong imperyo. Ang ika-4 na prinsesa at ang regent ay may tapat na pag-ibig sa isa't isa. Silang talagang itinadhana para sa isa't isa. Ngunit patuloy siyang nag-iisip na makialam. Talagang walang hiya. Kagalang-galang nakasuotan ng hari. Walang berdeng kahoy, walang weyma. Ako ay naglakbay sa ibang panahon. Sandali, bakit parang pamilyar ang kwentong ito? Niiling ba ang masamang regent ngayon? Yung basura kong libro na binasa bago matulog kagabi. Dugo sa puso, lumalabas mula sa mga mata. Naku. Buti na lang. Nandyan pa ang isip ko. Kaya't ngayon ay pumasok na ako sa librong iyon. Sa wakas, pamilyar na ako sa kalye, ako ang iyong sistema. Nagising na ang orihinal na may-ari at tumakas. Kailangan mong tapusin ang kwento para sa kanya. Kung hindi, babagsak ang mundo at mamamatay ka rin. Ikaw, batang pasaway. Huwag mong alalahanin yan. Unang ilantad ang alaala ng orihinal na may-ari. Anyway. May paraan bang walang sakit? Kung hindi masakit, ano ang tawag dito pang aabuso? Ang tanging nakakaranas ng tunay na hirap ay ang nagiging higit sa iba. E di mamatay na lang ako, Huwag, may paraan para hindi masaktan. Mayroon pang 1 bilyong premyo. Pagkatapos ng buwis, misyon ng pagpunta sa ibang bansa na may amnesia. Harapin ang maling pag-unawa ng taong mahal mo. Pumili ka pa ring sumuko ng walang laban. Sa pamamagitan ng pagiging tapat, nakamit ang tagumpay kahit na ang lakas ay nawasak. Nakakuha ng 0% na halaga ng sakit bilang gantimpala. Ako ay pumasok sa mundo bago nawasak ang kakayahan ng pangunahing tauhan. Kaya susunod na ay pagkuha ng dugo mula sa puso. Pagkawala ng bata, pagkuha ng mga mata. Hahaha, anong tinatawanan mo? Umalis ka na. Ate, pwede bang maging normal tayo? Nababahala ako sa ginagawa mo. Ang karakter na. Ikaw ang pangunahing babae ng pangunahing lalaki. Ay, sige, ganun na lang. Buksan mo ang isang mata at isara ang isa. Karakter na. Ikaw talaga ang babaeng bida na tunay na umiibig sa pangunahing tauhan. Sige, ganyan na lang. Hindi mo maiiwasan na buksan ang iyong mga mata kahit na nakapikit ka. Hindi pwedeng maging ang pangunahing tauhan. Baka magalit ang mundo, ibabawas ko ang iyong gantimpala. Naniniwala ka ba? Ako na ngayon ang pinakamagaling sa buong mundo. Sa tingin mo ba ay may kulang sa akin ngayon? Kaya nga, paano naman nagkaroon ng ganitong uri ng tao sa mundong iyon? Kakaalang ng pangako. Mga tao na nagbabalik sa kanilang salita sa huli. Kahit bumagsak ang mundo, hindi ka pa rin makakaligtas. Sa oras na iyon, wala nang natira. Kaya't basta mahal ko ang pangunahing tauhan. At punuin ang lahat ng nakakaantig na tungkulin. Kahit na natapos na ang misyon. Kailangan talagang tunay na nagmamahalan ang mga pangunahing tauhan. Ang emosyon ang pundasyon ng kwento. Bakit ang lalaki ay patuloy na nang aapi sa kanya? Hindi pa niya nakikilala ang kanyang tunay na damdamin. Hindi pa niya alam hanggang ngayon. Ang taong tumulong sa kanya noong bata siya ay hindi si Yaoki. Kapag nalaman niyang ang nagligtas sa kanya ay ang pangunahing tauhan. Siyempre, magsisisi siya. Naiintindihan ko na, hindi ba? Hindi mo ba alam ang sakit? Masakit ba? Kung masakit ang katawan mo, hindi ito maihahambing sa sakit ng puso ko sa sandaling ito. Ikaw ang puso ko, ikaw ang atay ko. Ikaw ang aking matamis na lakas. Sobrang mahal kita. Kaya pala naisipan mong patayin ako para sa ibang babae. Talagang sinaktan mo ang puso ko. Tawa ka ba kanina? Hindi ko ba ipinakita ang katotohanan? Talagang nakakatawa kapag sobrang galit na. Kakatwa lang ako kanina dahil sa galit. Patay ka na. Ganoon mo ba akong kinamumuhian? Ikaw ang hinirang na prinsipe ng aking palasyo. Ngunit pinagsasabihan mo ako para kay Yaoxian. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?
Akala mo talaga siye. Bakit ka pa pinapansin ni Yao Xian na isang tao na hindi makapagpigil sa sarili? Murang lalaki na pwedeng gamitin ng kahit sino. Biglang nagalit ang prinsesa. Hindi ba't parang naghahanap ng kamatayan ang lumabas sa oras na ito? Yaya Oking ang mapanlikhang babae. Ang aking ama ay nagtataguyod ng buhay na ito at sa hinaharap. Walang pagkakataon na mahalin kita, babae kang ito, sa habang buhay. Hindi mo kayang pantayan kahit isang daliri ni Kianer. Ulitin mo, hindi kita mahal. Hindi ko talaga may iwasang mahulog sa isang babae tulad mo. Hindi kita mahal. Hindi ko kailanman mamahalin ka. Hindi kita mahal. Huwag kang lumampas sa hangganan. Mahal kita, ayos na ba? Walang uri ng lalaki na hindi ko makakamit, ako si Iya Oking. Tingnan mo ang hitsura mo. Parang ang dami mong pinagdaraanan. Talagang sabay na nakikinabang at nagkukulang. Gumawa pa ng anyo ng pagiging dalisay. Matandang pipino na pininturahan ng berde. Sobrang dalisay niya. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Talagang tanging sa paghatak sa kanya sa putik lamang. Doon ko lang makakamit siya, di ba? Inusik ako ng ika-4 na kapatid na babae. Gusto kong ipagtanggol mo ako. Paano ka naglakas loob, Yayaw? Walang kinalaman si Kianer dito. Sinasabi niya sa'yo palagi, tawagin mo ako sa aking pangalan. Kay Ate Kian ay tawag niya ay Kianer. Talagang hindi mo ako mahal. Ay. Nawasak ang kakayahan ng pangunahing tauhan. Natapos na ang tagumpay. Nakatanggap ng dagdag na 0% na halaga ng sakit. Kasalukuyan ang halaga ng sakit ay 0%. Pwede rin pala ito. Yaya Oking, hindi mo ako pinatawad. Paano mo nagawang gawin ito? Siguro ito ay dahil mahal kita. Dahil mahal kita, kaya nais kong ikaw lamang ang makasama ko. Pusong-puso at mata ko'y tanging ikaw lamang. Gusto ko lang na manatili kang ligtas sa aking tabi. Ang ibinalik ko ay isang pangunahing tauhan na babae, di ba? Hindi siya nag-aalala sa kagandahan ng pangunahing tauhan. Gusto lang niyang agawin ang kapangyarihan sa kwento mula sa pangunahing tauhan. Mayroon ka bang opinyon, sistema? Walang anuman, ipagpatuloy mo. Nais kong ikaw lamang ang makasama ko. Kahit na nawala na ang iyong karangalan at kasanayan. Ang puso ko para sa iyo ay palaging nag-aalat. Huwag mo akong sisihin, Jingsuan. Lahat ng ito ay dahil sa sobrang pagmamahal ko. Hinila ng ika-5 prinsesa ang rehente sa buong daan. Narinig kong sinadya pa nilang umiwas at gumawa ng bilog para ipahayag ang kanilang kapangyarihan. Anong kasalanan ang ginawa ng regent? Kaya napasama ang magandang ugali ng ika-6 na prinsesa. Ano kayang galit ang naramdaman niya? Kaya niya magawa ang ganitong bagay. Sa bawat beses na siya ay mawala ng malay, sisisirin ko siya. Ngunit ang puso ng lalaking bida ay talagang napakabrito. Nang ang orihinal na may-ari ay nasa bingit ng kamatayan sa Oil City, hindi siya nawala ng malay. Ayos lang itong taong ito. Nakapagpukaw ako sa kanya pero nahimatay ulit. Pagod na ako, ayaw ko nang magtadyak. Basta masaya ka, ate. Tama na ba ang gulo mo? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Hindi ba't ikaw ay naging walang silbi? Masyado bang maliit na bagay ito? Sinasabi ko na nga na kahit na ikaw ay isang walang silbi. Mamahalin pa rin kita. Basta't lumayo ka kay Iaokian sa hinaharap. Ikaw lang ang aking mamahalin. Bakit hindi mo pakinggan ang sinasabi mo? Ito ba ay makatawid na salita? Kung hindi mo ako pinabayaan sa aking mga kakayahan, magmamalasakit ba ako sa'yo? Sinira mo ako. At hindi pa ito natapos, ipinaalam pa ito sa lahat. Pinipilit mo akong mapunta sa masamang landas. Oh, Hindi ka makatuwiran. hindi ko mamahalin, Dixon. Ang kahihiyan na yon. Babayaran ko ito ng libo-libong beses. Bakit patuloy mo pa rin akong sinasaktan? Ang iyong mga mata ay nagpapasakit sa akin. Hintayin mo akong makabawi. Muli niyang inukit ang mga mata ng mga taong ito. Anong tinitingnan mo? Umalis at nagsiselos. Nakita mo bang nagsiselos siya dahil tinitingnan niya ang iba, di ba? Yao Kinger, nandito ka na? Tingnan mo si Kianer, nandito ka na. Mahina na talaga si Kianer. Nakagat na naman ng lason, sabi ng manggagamot. Sister, ang sakit ng pagkamatay mo. Maging kampante ka na umalis.
Sisiguraduhin kong parusahan ng husto ang pumatay sa iyo. Hindi pa patay si Kinger at Kenner. Ah, hindi pa siya patay. Bakit ka umiiyak ng ganito? Buhay pa ang mahal na Reyna at ang ate mo. Hindi mo ba naiisip na malas iyon? Siyempre, ikaw iyon. Bakit ako ang umiiyak dito kanina? Hindi ako maaaring maging bastos, Hari, tinawag mo ako dito. Ngunit natagpuan na ang pumatay sa aking kapatid na babae. Naghahanap pa rin. Kamusta na si Kenner? Lahat ng nawawala kong bagay, ikaw ang sinisisi ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi sapat ang iyong kakayahan, kundi nagdudulot ka pa ng kapahamakan. Kung hindi ka lang nagdududa sa akin ng walang dahilan. Agad na pinagtibay ang seguridad ng palasyo. Hulihin ang mga hindi ka pani-paniwala na tao. Matagal nang nahuli ang salarin. Baka nakuha na rin nila ang lunas. Kaya't hindi na kailangang magdusa pa si Ate Apat. Itong walang kwentang tanga na masamang bituin. Tama na, kapatid. Kung may hindi ka gusto, maaari mong ilabas sa akin. Bakit kailangan mong ganyanin si Kuya Jingxiang? Ate, hindi ka dapat ganito kabait. Itong patay na lalaking ito ang nagdala sa iyo sa ganitong kalagayan. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Sino ang tinutukoy na ito? At saka, ano ang sinabi niya o tungkol sa kanya? Siya ay mabait at iba pa. Hindi ako kapatid, tumigil ka na. Ngayon ay kailangan kong turuan ito ng leksyon. Siraulong bagay na nagdulot ng kapahamakan sa iyong anak. Dahil ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko sa iyo. Kaya tanggapin mo na ang aking kasamaan. Kahit papaano, hindi mo na ako maiiwasan. May puwang pa ba sa puso mo para sa akin? Pagsasakripisyo, Suan, magkasama tayong magdusa, kapatid. Walang kinalaman ito kay Jingsun Jej. Nagmamalasakit lang siya pero naguguluhan. Kahit na ikaw ay ate. Parang wala ring posisyon para patawarin ang kapatid na babae ang bayaw. Ako, siya ay nagdeklara ng karapatan. Hindi pa sila kasal. Ang pagligtas sa kapatid na lalaki ng asawa ay hindi madali dahil ang nakatatandang kapatid ay sugatan. Masama ang pakiramdam. Para sa iyong kalusugan, susundin ko ang iyong nais. Sige, hayaan mo na siya. Hindi mo ba nakita na nag-aalala ang aking mabait na kapatid sa iyo? Halika, itaas mo ang ulo mo para makita niya. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin ang mga bagay-bagay pagbalik natin? Bakit kailangan mo pang ipahiya ako sa harap ng iba? Saan ka pa ba? Noong maraming tao ang nanood, hindi mo naman pinakita ang iyong kahinaan. Ngayon, natatakot na si Aoki sa'yo. Paano na iyon? Natatakot na masira ang mataas at dakilang imahe mo sa kanyang isipan. Yao King, huwag mong isipin na susuko ako. Ang ganitong sitwasyon mo ay lalo lang akong pinapahina. Mahal niya ako kaya siya naapektuhan ng aking emosyon. Sa pag-iisip na ito, mas magaan na ang pakiramdam ko. Huwag kang tumawa sa parusang kamatayan. Ibalik mo yan. Ibalik mo sa akin ang sinabi mo. Anong pangit? Yung sinabi mo ba? Walang dahilan para bawiin ang mga salitang nasabi na. Mabuti, ito ang pinilit mo sa akin. Sige, magdasal ka na lang dyan. Kailan ka magiging handang bawiin ang salitang iyon? Kailan ka muling babangon? Imposible, tingnan natin kung gaano kakatagal makakayanan. Mahal na bata, ang malalim na damdaming ito ay talagang kahawig na kahawig niya. Si Kianer Fuyanxiao ang unang nagbitaw ng mga hindi magagandang salita. Hindi ba't sinabi na ni Kinger? Kung willing lang siyang bawiin ang sinabi niya, hayaan na siyang bumangon. Pero may mga sugat pa si Kuya Jinsuan. Hindi mo ba alam na masama ang pakiramdam mo? Huwag kang gumalaw ng basta-basta. Hindi ko kailanman inisip na si Yaoking ay ganito kahirap pakisamahan. Noong nakaraan, ginamit ang pagkahumaling ni Yaoking kay Fu Jiansuan bilang kahinaan. Laging epektibo ang bawat paraan laban sa kanya. Ngayon ko lang natutunan na ito ay isang double-edged sword. Ang kanyang mahal na anak na babae ay labis ding nahuhumaling kay Fu Jiansuan. Sire, Kinger, ang iyong kapatid na babae ay naalihan ng lason. Sabi ng bantog na manggagamot, kailangan ng dugo mula sa pinakamalapit na kamag-anak para makapagpagaling. bakit hindi mo sinabi agad ang tungkol sa puso't dugo? Ayaw ba akong tulungan ng aking ina at kapatid? Huwag kang matakot, King Er. Hindi ka pababayaan ng iyong ama at ina. Bilisan mo, dumating na ang dugo. Pampadikit ba o panloob? Sige na nga, gamitin na lang lahat. Huwag kang lumapit. Anong nakakadiring bagay yan? Huwag mo akong hawakan. Yao King, hindi mo akalain na magagawa mo ito. Ay ate, okay ka na. Talagang kamangha-mangha ang dugong ito ng puso. Ate, agad kang tumayo. Haha, salamat sa dugo ng puso ng kapatid. Sister, okay ka lang ba? Bakit mo ako pinasasalamatan dito? Pumunta ka at pasalamatan si Fu Yansuan. Pag sinabi ng kailangan ang dugo mula sa puso, agad akong pupunta para kuhanin ang kanya.
Siyempre, siya ang nagdala sa'yo sa ganitong kalagayan. Ngunit hindi ba't sinasabi na ang dugo ng mga pinakamalapit na tao lamang ang may halaga? Kaya pala, ang tinutukoy na pinakamalapit ay hindi naman palaging tungkol sa dugo. Kianer, basahin mo ito at mauunawaan mo. Hahaha, may mukha ka pang umiyak. Tingnan mo ang mga ginawa mong kabutihan. Dalhin ang mahal na consort palabas. Walang sinuman ang pinapayagang lumabas ng palasyo nang walang utos ko. Hahaha. Ama, tingnan mo siya, nakangiti na parang multo. Sino ang gusto mong takutin? Ito ay may tuturing na panlilin lang sa hari, Wala namang iba kundi ang magpatawa ng kaunti ang pamilya. Amang hari, paano mo matitiyak na isang beses lang nila akong pinagsabihan ng kasinungalingan? Ngayon, hindi mo ba kayang iproseso ang mga ito ng makatarungan? Iyan ang kapatid mong babae. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya? Bakit napakamainat mo sa mga bagay? Napakaimas ng puso mo. Hiniling lang niya na maging patas siya sa kanyang paghatol. Bakit naging masama iyon? Sige na, umalis ka na, ito ay utos ng aking ama. Ginoo, ayos ka lang ba? Huwag mo akong kausapin. Ngayon, sobrang hindi maganda ang pakiramdam ko. Bawat aso na madadaanan ko, sisisirin ko pa ng 2 sipa bago umalis. Anong pinapanggap mong patay? Kahit na nawasak ang iyong lakas, ang iyong katawan ay higit pa sa karaniwan. Isang mangkok ng dugong puso lang naman iyon. Sino ang pinapakita mo ng ganyan? Tumayo ka at magpatira pa sa harap ko. Nanghihina siya dahil dito. Dahil narinig niyang peke si Eauxi. Naiisip niyang nagbigay siya ng lahat para sa isang kasinungalingan. Nagbayad ng napakalaking halaga. Isang ganap na hangal. Wow, ang sama ng tingin na iyan. Huwag mong isipin na dahil sa tingin mo sa akin ay magiging maawain ako. Tumaas lang ng 5% ang halaga ng buwan ng sahod ng sistema. Kailangan kong balikan ito. Siyempre, si Fuyan Xiao ay laging may dahilan para humingi ng tawad. Ang matibay na regent na ito ay napakamahinang buto. Humihingi ka ba ng awa? Impossible. Sige, magpatuloy ka na lang sa pagkakaluhod. Host, since the male lead has already thought, siya na ang kusang naglinaw ng hindi pagkakaintindihan sa iyo. Mayroon din itong kahulugan ng pagpapakumbaba. Bakit hindi mo siya mapatawad? Ayon sa karanasan, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para pagbutihin ang iyong magandang impresyon. Pagsikapan na maalis ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Kasama ang minamahal na tao, sabay na pinapakita ang katotohanan sa mga tsismosa, 3 taon at may 2 anak. Sa huli, masaya silang namuhay ng magkasama. Ito ay isang nakakaantig na kwento, salamat. Tama ka rin. Pero kailangan mo ring magkaroon ng mga pangarap. Mali ako, gusto ng orihinal na may-ari si Fu na impormasyon, di ba? Kahit na ibinuhos ko ang puso at kaluluwa ko sa kanya, hindi pa rin niya naintindihan ang aking nararamdaman. Nabulag pa sa green tea, di ba? Kaya't napagpasyahan kong walang silbi ang maging mabuti sa kanya. Kailangan kong bugbugin siya, murahin siya, at durugin siya. Hayaan siyang maranasan ang aking pagmamahal na labis na nakaukit sa puso. Ay, kahit na ako ay isang taong mahilig sa makatuwirang usapan. At hindi mahilig gumamit ng dahas na isang dalaga. Pero sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa taong gusto ko? Ay, wala na akong magagawa kundi ang magtiis para mapasaya siya. Sa tingin ko, napakamakatwira ng sinasabi mo. Napalpak. Hindi ko akalain na kahit mahal pa ay ulan pa rin at wala akong payo. Hindi pa babayaan ni Eoken siya. Ipinapasa mo sa kanya ang pagkakataong ito. Kung siya ay mangahas, mabuti pa ay 1-0 na bagay. Kung ayaw magpakabait, tiyak na may kapalit ang kanyang mga gawain. Sisiguraduhin kong magmakaawa siya sa akin habang nakaluhod at gumagapang. Sino mang magtangkang tumulong sa kanya, tiyak na papahirapan ko. Siya ay isang salot. Sino mang tao na mabuti sa kanya ay hindi magkakaroon ng kabutihan. Mauunawaan din niya ito sa huli. Maliban sa tabi ko, wala siyang ibang mapupuntahan. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ito. At saka, gusto mo bang iwanan silang 3? Akala niya talagang kaya niyang mag-alaga ng mga lalaki. At 3 pa ang aalagaan. Huwag na ang 3 iyon. Iwanan na lang ang natitira. Yeya Oking. Sino ang nanggulo sa'yo? Gusto mo bang magpakamatay ng ganito? Bakit ka galit na galit? O isi, nagbigay ng babala sa akin na wala akong key. Bumubula ka, mga kabit mo. Siksiyaw 132 ay walang pakundangan na dinala sa bahay. Sinasabi pa nilang walang kihi. Si Eokian ang magandang babae na nagligtas sa bayani. Ano ang kinalaman ng alarm clock sa kanila? Pangalawang katawan. Kung kaya niyang humanap ng babae sa labas, ay ako ring humanap ng lalaki. Tingnan kung sino ang mas matatag. Walang kahit anong pagkakahawig ang mga ito sa pangunahing tauhan. Saan mo naman nasabing hindi sila magkapareho? Tingnan mong mabuti. Sila ba ay katulad ng pangunahing tauhan na kumpleto ang mga kamay at paa? Perpekto ang katawan. Tingnan mo ang parehong 2 mata at 2 tainga. Isang ilong at isang bibig na.
Tingnan mo, kahit ang kasarian ay pareho na pareho. Itinataas ang mata upang ipakita ang iyong anino. Mahirap magpakatino sa katotohanan. Sabi ng sistema, bakit ganito? Fuyan Suan. Bakit siya ay masaya kapag nasa tabi ni Eozi? Ngunit sa akin, palagi siyang hindi masaya. Ano pa bang masasabi niya? Kaya nga, wala na akong magagawa kundi humanap ng mga peking bagay para aliwin ang sarili ko. Mahal ko siya at handa akong bigyan siya ng pahinga sa isang panahon. Darating ang araw na siya ay luluhod at hihingi sa akin. Ano ang gusto niyang gawin kapag humingi siya sa akin? Ako ay isang mapagmahal na anak. Naiintindihan ko ang hirap ng aking ama. Bagaman siya ay isang emperador. Ngunit labis na kawawa. Si Prinsesa Billy at Iaokian ay nagtakip ng kanilang mga taina. Nagawa ang maraming maling bagay nang hindi nalalaman. Gusto kong magbigay ng tulong sa kanya. Mahirap talagang mahalin. Prinsip, ang aking nasasakupan na si Yaoking ay isang babaeng puno ng pagnanasa. Isang babae na walang ambisyon. Hindi siya karapat-dapat sa ating labis na pag-inat. Hindi karapat-dapat pag-inatan. Nakalimutan mo na ba si Fu? Kumain na ba si Yang Suan ng malaking buto sa kanyang kamay? Ang babaeng ito ay malayo ang lakas kumpara sa mga ipinangako sa akin ni Fu Yang Suan. Ang ulo ay parang kinuha mula sa isang bulsa. Huwag magmadali ang ating tao. Ako mismo ang haharap sa kanyang kamahalan. Napaka hindi kaaya-aya ng ginawa ng ika-6 na prinsesa. Walang pakialam sa dangan ng kaharian. Huwag kang magbula. Hindi ganitong tao si Yao King. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Anong chismis? Pasensya na, prinsesa. Sobrang hindi makatarungan ng ika-6 na prinsesa. Hindi ko siya maaring itago. Mayroon bang bagay si Kianer na hindi ko dapat marinig? Di lang kuya. Mas mabuti pang huwag mo nang pakinggan. Kiansun, kuya, ang kamay mo. Bilang isang dating nakasuot ng isang poste, tulad ng isang napakahusay na tao na nagbabalot ng tofu, talagang medyo hindi na siya makapagpanggap. Kung ako ang nasa sitwasyong iyon, tiyak na lalabas ako. Kahit na mamatay, hindi kailanman aatakihin si ginhawa, kuya. Ah, Ang lalaking iyon. Sino siya? Siya ang babae ni Fu Yanxiang. Hindi na niya kailangan. Pero hindi rin ito basta-basta na kayang gawin ng iba. sino ang lalaking iyon? Nagtuturok lang ako ng gamot sa mata. Hindi ko akalain na siya ay magagalit ng labis. Sino ang tinutukoy ninyo? Nakatanggap ang ikawalang prinsesa ng 132 ng mga lalaking alaga. Sobrang dami ng tao. Mahirap para sa alipin na isa-isang banggitin ang mga pangalan. Sige lang, kuya. Mabilis, pumili ng medikal na doktor at ipagpatuloy. Kapatid, kaya mo yan. Mahal na prinsipe, hindi maganda ang kalagayan ng katawan ni Ginoong Fu. Kung sasabihin na dati sa palasyo ay may mga mahusay na pagkakataon. Kaya't kalaunan, nakuha na ang napakaraming puso't isipan. Ito ay nakasira sa pundasyon. Sa katagalan, tiyak na mapapahamak ang buhay nito. Ano ang dapat gawin? Sa katawan ng anak ng ama ngayon, huwag na huwag tayong magalit muli. Yuya Oking, akala mo ba nanalo ka na? Tingnan natin. Dumating na ang prinsesa at ang prinsipe. Yaya King, binubuli mo na naman si Kianer. Nakalimutan mo na ba ang aking babala? Huwag mong saktan si Kianer. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Ano ang balak ng kuya na gawin sa akin na hindi maganda? Umiyak siya buong gabi kahapon. Puno na ng luha ang mga mata niya. Tinutukoy mo ba ang bagay na nakaukit sa puso? Kung hindi dahil sa iyong pang-api. Laging nakatuon kay Kianer. Paano naman makakapagtagumpay si Kian sa'yo, Kian? Hindi ka niya naintindihan dahil punong-puno ka ng masamang balak at mga tusong plano. Siya ay inosente at romantiko, hindi marunong magplano laban sa iba. Kung hindi mo sana siya agad natuklasan. May mukha ka pang banggitin ang bagay na ito. Paano mo nagawang ibuhos ang dugo sa mukha ni Kianer? Alam mo ba na ganito ang magpapasindak sa kanya? Si Kianer ay ang rosas na aking mainat na inaalagaan. Natatakot akong magkasakit siya, kaya't mainat akong nag-aalaga. Ayaw kong magdanas siya ng kahit kaunting pinsala. Sige nga, ikaw ang may lakas ng loob. Bakit hindi nag-aral ng Lion's Roar ang orihinal na may-ari? Ang tahimik na pagtatalo ay madalas na nagdudulot ng kapinsalaan. Swerte mo at naisip mo iyan. Sino ang nag-iisip na ang bida ng kwento ay nakikipag-away gamit ang Lion's Roar? Sino ang makakapanood nito at hindi maguguluhan? Pwede bang makipag-usap ka ng maayos, kuya? Masyadong duwag ang nakababatang kapatid. Kuya, ang lakas ng boses mo, natatakot ako. Paano mo nagawang maging ganito? Hindi mo akalain na susubukan mo ang militar. Sino ang nakakita? Nakita mo ba? Wala akong nakita, amo. Yaya Oking, para kang zombie. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Sige, maghintay ka sa akin.
Tiyak na ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Kami po ay humihiling sa inyong kamahalan na ipadala ang ika-5 prinsesa upang makipag-alyansa sa bansang yon. Mahal na hari, ang ika-6 na prinsesa ay makikipag-alyansa. Makikita ang panganib ng digmaan sa hangganan ng 2 bansa. Mahal na hari, ang ika-2 prinsesa ay may mataas na katayuan. Wala nang mas angkop na tao para sa bagay na ito. Pinapayagan ko ang batang ito na magdusa sa pag-ihi at pagdurugo. Pinatay na ang ilang dosenang mga konsorte. Prinsesa, mukhang gusto nilang pag-usapan ang kasunduan sa kasal. Ano man ang sabihin nila, huwag na huwag kang papayag. Naghintay ka ba talaga sa akin? Hindi ka ba makasama sa 4 na nakatatandang kapatid? Nandito ka na para humingi ng tulong sa akin. Easy, sa mga ganitong uri, ako na lang ang hindi umaayaw sa iyo. Mukhang hindi ang gabi na diwata ang dumating para humingi sa akin. Bakit nagkaganyan ang mga lalaking alaga? Huwag kang humadlang sa daan ng mabuting aso. Anong pakialam mo sa akin? Talaga bang gusto mong pumunta sa sentro? Akala mo ba ayaw ko? Sino ang makakapilit sa akin? Basta't umamin ka sa iyong pagkakamali at nangako sa akin na hindi mo na muling babanggitin si Kenner. Maaari kong hindi isaalang-alang ang mga bagay na ginawa mo. Narinig ko ang mga plano mong ito kahit sa palasyo ng prinsesa. Bakit parang iba na siya kumpara sa dati? Kailangan lamang durugin ang pagmamalaki at tiwala sa sarili na ito. Kaya niyang hawakan siya sa kanyang palad at maging isang mapaghari. Ano na namang nakakadiring bagay ang iniisip ng taong ito? Malaki na ang edad ni Kinger. Dapat na rin siyang mag-isip tungkol sa kasal. Salamat sa pag-aalala, ama ng bayan. Ngunit wala pang asawa ang ika-4 na kapatid na babae. Madaling hindi maunawaan. Ye Yao King. Saan na si ama, si Ye Yao King? Ayos na, ikaw ang kuya, bakit ka pa nakikipagtalo sa kapatid mong babae? Tama-tama, iisa lang tayong pamilya. Bakit kailangan pang magdulot ng ganitong hindi pagkakaunawaan? Hahaha, hindi ko kaya ang alak kaya hindi na ako iinom. Akala ko siguradong inumin niya ito. Sa huli, hindi siya sumunod sa nakagawian. Sige na nga, kung ganon ay hindi na lang uminom ng alak. Palitan ng ika-6 na prinsesa ng Tsa. Ang pagpunta ni Ye Yao King sa Yunguo para sa kasal ay iyong kapalaran. Kahit ayaw mong pumunta, kailangan mong pumunta. Gusto mo pang maghanap ng gulo pero ang pagpunta mo roon ay iyong kapalaran. Gusto pang ipapunta si Kenner. Si Kenner ay ang paborito ng aking kaharian. Paano siya makakapag-asawa sa ibang bayan, di ba? Ayos lang, ikaw pala iyon. Kung hindi mo sinaktan ang Regent, bakit kailangan pa ng aking Diego na makipag-alyansa sa Yunguo? Kaya't King Er, ito ay isang siklo ng sanhi at bunga. Nais ni Fuyan na makuha ang kapangyarihan. Kahit na masama ang relasyon, hindi na kailangan ng Diego na magpakumbaba o mangakit. Hindi ko akalain. Ama, ilang buwan pa lamang siyang namumuno ay ganito na. Mahal na hari, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Amang hari, ayaw ng anak na makipag-ugnayan dahil ito ay para sa hinaharap ng Diego. Ikaw ang prinsesa ng Yego. Naranasan ang karangalan ng pagiging prinsesa. Dapat mong akuin ang nararapat na responsibilidad. Hindi ba ang pinakapaboritong prinsesa ng kaharian ng Ye ay si Yao? Kaya ba ay si Qian ayon sa sinabi ng aking ama? Dapat si Yao Qian ang pupuntahan ni Hiking. Hindi ito para sa akin na walang nagmamalasakit na ama. Prinsesa na walang pagmamahal mula sa kapatid. Wala ka ring dapat ikatakot. Ang laso na ito ay hindi makakapinsala sa iyong buhay. Ngunit mawawalan ka lang ng lakas. Pumunta sa pangunahing kasanayan sa martial arts ay hindi makabuti para sa iyo. Natatakot ang mga tao sa Yunggo na makasakit. Natatakot kayo na pagpunta ko sa bansa ng ulap ay magiging kasangkapan nila. Baligtarin ko kayo. Ito ay labis na ninyo nang iniisip. Ako rin naman ay prinsesa ng kaharian ng gabi. Ang ama at kapatid kong lalaki ay ganito ang pagtrato. Paano ko naman maiisip na gagawin ko ito para sa ilang bagay? Paano kung may ibang tao ang humarap sa inyo? Ang lakas ng babaeng ito ay hindi dapat palampasin. Mukhang may balak na ang ama na saktan ang kanyang anak. Huwag kang magpakasuwail, babae. Naghihintay ang anak na babae. Samantalahin ang pagkakataon at kumilos. Si Zeze ay talagang nasa masamang kalagayan. Mahal na mahal kong ama ng emperador. Talagang hindi ko kayang saktan kayo. Binigyan ko kayo ng napakaraming pagkakataon. Ngunit hindi mo naman ito nahawakan kahit isang beses. Ama, labis kitang iginagalang. Ngunit nais mo akong alisin, King Er. Alam ng aking ama na ikaw ay pinagdaraanan ng hindi makatarungan. Ngunit hindi ba nagmamalasakit din ang ama? Ngunit bilang tagapag-alaga ng ibang lahi, dapat talagang mag-alala para sa kabuhayan ng marami. Ang katawan ay mahina at ang sangkatauhan ay nagdurusa. Ngayon, ang sitwasyon sa niyang bansa ay magulo. Kung hindi maayos na mapapangalagaan,
Tiyak na magdudulot ito ng labis na pagdurusa sa mga tao. Sabi mo nga, tama ka. Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan sa pagkasira kay Fu Jingsuan? Ikaw ang nagdulot ng gulo, huwag mong isama ang ating ama sa usapan. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Kung alam ko lang na ganito ka, walang kakayahan ang aking ama. Talagang hindi ko dapat siya pinayagang magkaroon ng tunay na kapangyarihan. Siyempre, sa mga taong iyon na hindi siya makapagpasya. Hindi na kailangang mag-alala ang Diego sa opinyon ng iba. Kakaumpisa lang yung mga siwa ay nagdulot na ng kasunduan sa kasal. Ako talaga ay isang makasaysayang salarin na tumutulong sa mga sumpa at pagdurusa. At kailangan itong balikan. Parang hindi rin ako ang pinagmulan nito. Kung hindi mo ako inakusahan na nagpapanggap na may sakit. Hindi sana ako papansinin ni Fu Jingsu kung hindi ko siya pinabayaan. Tama nga, hindi dapat masyadong magbilang ang tao. Kung ganito ang pagbibilang, may kaunti akong pananagutan. Huwag kang magalit, ama. Umabot na tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil sa pagiging walang silbi mo, ano ang gusto mong gawin? Sa palasyo na ito, ako si Iya Oking, malaya akong makapasok at makalabas. Isang walang laman na utos mula sa emperador. Madaling gawin. Imposible na ako ang magmana ng trono. Hindi ko ipapasa sa iyo ito na hindi tapat at hindi mapagmahal. Walang awa at hindi makatarungan na ibon ng kasalanan. Imposible para ang pangunahing tauhan na agawin ang trono. Mahalaga sa kanya ang kanyang mga magulang. Paano siya magiging agaw ng trono? Nagreklamo ang aking ama sa akin. Hindi ba't gusto niyang ako ang mag-alala para sa kanya? Tingnan mo, sinusolusyonan ko ito mula sa ugat kahit na hindi ito naunawaan. Naging emosyonal pa sa kabila ng mga pag-uusap ng galit. Bumalik ka na, kapatid, nandyan ang kaligtasan. Ngayon, may oras ka pang huminto. Hindi ka naman sisihin ng hari. Ah! Yeya Oking, pinagsabuatan mong patayin ang iyong mga kapatid at pumatay ng mga nakatatanda upang agawin ang trono. Hindi ka ba natatakot na mapahiya sa buong mundo? Yeya Oking, naaawa ako sa'yo. Bilang isang babae, kahit na makuha mo ang mundo, wala ring lalaking nagmamahal sa'yo at handang makisama sa'yo. Sinasabi mo bang ikaw ay kaawa-awa? Ako ay talagang kawawa. Bilang isang babae, wala akong iba kundi ang kagandahan at lakas. Pera at katayuan. Malapit ng makamit na trono. Wala akong anuman. Walang silbi ang iyong mga salita. Ang reyna ay isang talunan ko. Ikaw rin tulad ng ngayon. Sobrang galit mo sa akin. Pero hindi mo ako kayang patayin, hindi ba? Saan ko ba ipinakita iyon? Madali bang kausapin? Bakit mo ako pinapagalit sa oras na ito? Pigilan mo na ang anak mo. Ah! Nakakaawa, ihahatid ko na siya kay Empress Lee. Maaari na ring isaalang-alang ang ugnayang ito ng ina at anak. Tigil mo na, huminto ka. Ako. Dugo ko. Bakit ako pupunta sa kasal? Mas mabuti pang magpakasal sa nakakatakot na bayani na kapatid. Ano ang dapat kong gawin? Talagang hindi ako bibigyan ni Bibi ng pagkakataong makaligtas. Maghintay ka muna, Ginoo. Nasa gitna ng mga mahalagang gawain ang kanyang kamahalan ngayon. Inutusan na huwag hayaang may makagambala. Gusto kong makipagkita sa kanyang kamahalan. Pakiusap, ipaalam mo na. Ay naku, nandito na si Ginoong Rong. Bakit pa kailangan mag-ulat? Inutusan ng His Majesty. Kung kayo ang dumating, direkta na kayong makapasok. Sino siya? Ito si Ginoong Fu. Inutusan siya ng kanyang kamahalan na maging tagapaglingkod. Hahaha, ano bang klaseng tao ang isang Shijun? Noong prinsesa pa ang kanyang kaharian, mayroon na siyang 131 na mga guro. Bakit ganito? Ay naku, medyo diretsyo akong magsalita. Walang masamang intensyon. Siyempre, mas mabuti rin na huwag kang magalit. Ang paborito ng inyong kamahalan ay ang pagiging inosente at romantiko. Hindi nakakaintindi ng mga bagay-bagay sa mundo. Tulad ng mga tao na madaling magalit at humihingi ng karahasan. Malupit at walang awa na tao. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa kanyang kamahalan ng ganito. Isang bagay na nagpapakita ng kaakit-akitnaan nyo. Pwede ka bang makipag-usap sa akin ng ganito? Bilang isang lalaki, bakit siya nagpapakumbaba sa isang babae? Walang gulang tulad ng mga walang kasarian na si Yanran. Hawakan mo siya at dalhin mo siya dito, parusahan siya ng 20. Bakit kayong lahat ay nakatulala? Gawin mo na. Kahit na may lakas ng loob kayo, hindi nyo pa rin kayang hawakan ang aking hari. Kayo po ang dapat gumawa ng desisyon para kay Rong-er, mahal na hari. Si Rong-er ay kusang loob na naglilingkod sa inyo. Ito ay biyayang natamo sa walong buhay. Paano naging kahiya-hiya sa mga labi ng iba? Hindi na makapagpakita ng mukha. Bakit ka nakikipagtalo sa kanya na isang hari? Hindi mo naisip na nawala ang iyong dangal. Mula ngayon, magkakaroon na tayo ng isang kapatid na lalaki. Kailangan pa ring magkasundo ng maayos. Sino ang gustong makisama sa kanya ng maayos? Hindi ako katulad ng iba.
Naiisip na ang pagsisilbi sa haring ito ay isang kahihiyan. Hindi ko naman siya basta-basta pahihirapan, di ba? Gusto kong patayin siya. Huwag kang magalit, kalma ka lang. Sandali, tingnan mo, tingnan mo. Bumalik na ang pangunahing tauhan, bumalik na siya. Sige, para sa gabi ng mga engkanto. Kaya niyang tiisin ang ganitong kahihiyan. Kailangan kong patayin siya. Sire, pinatay niya ako sa kanyang titig. Akala ko, dahil ang regent ay dumating na may taos pusong intensyon. Dapat alam mo kung anong ugali ang dapat ipakita kapag humihingi ng tulong. Ang ganitong saloobin mo, akala ng iba ay parang nanghihingi ng utang. Bakit kailangan ipakasal si Kianer para sa alyansa? Ito ay dahil sa kahinaan ng bansang Ye. Kailangan nating magpakatatag habang tinitingnan ang mukha ng bansang yun. Sila ay maingat na nag-ayos ng isang magandang kasal. Sayang naman kung masayang lang ito. Ito ay isang plano na isinagawa ni Ye Yaorui. Kung may dapat man siyang singilin, siya ang dapat lapitan. Ano ang kinalaman ni Guan Kianer? Suntok sa pinakamahina niyang bahagi. Kung si Yaorui ay nagplano laban sa akin para kay Yaoqian. Hayaan kong maranasan niya ito. Ano ang pakiramdam ng pagbato ng bato kay Yaoqian? Ano itong maling argumento? Hindi mo pinapansin ang tunay na salarin at sinisisi ang iba. At pinaparatangan ang mga walang kasalanan. Ganito na ba ang iyong saloobin? Akala mo pa rin ba na ikaw ay ang mataas na regent? Hari, nagbago na ang langit ng kaharian ng Ye. Pansinin mo ang tono mo, hey. Anong bagay ito? Ikaw pa ang mayabang sa akin. Ngayon, ako ay isang taong may mataas na katayuan. Mas mabuti pa ako kaysa sayo, Hari. Bakit mo ako tinitingnan ng may paghamak, His Majesty? Mas mabuti pang itigil mo na lang. Ayaw ni Rong Er na magdusa ka para sa akin. Nasira ang magandang samahan kay Jingsuan. Walang problema kung medyo magdusa si Rong Er. Hindi pa ako kailanman naiinis ng ganito. Itong bagay na nagpapakita ng kahihiyan. Ang kalaguyo na naglagay sa kanya ng berde sa ulo. Sa harap niya, naglakas loob siyang maging ganito kaabang-abang. Leve, His Majesty. Bakit nakatingin sa akin ng ganyan si Jingsuan? Nakakatakot, may nasabi bang mali si Rong Er? Mabait si Rong Er at naunawaan ang damdamin ng iba. Huwag nang alalahanin ang nakaraan. Hindi niya alam ang kabutihan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sige, aalis na ako, kung hindi ay hindi magiging masaya ang kapatid ko. Huwag kang matakot, tiyak na ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Hindi pa siya lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Hindi makapaniwala si Ye Liuqing na ganito na ang kanyang pag-isip. Hindi makilala ang tama at mali. Siya ay walang kondisyong nagtitiwala. Walang ibang lalaki ang nagtitiwala sa kanya. Si Rong Er ang mahalagang tao ng aking King Feng. At ikaw ay isang tagapaglingkod lamang. Paglabag sa utos. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ka pa baluluhod para humingi ng tawad kay Ginoong Rong. Pinasasamba mo akong sa kanya. Nabaliw ka na ba, Ye Yaoqing, bulag ka ba? Hindi ko kayang maniwala na hindi mo kayang gawin ang ganitong simpleng paninira. Hindi mo man lang nakita. Saan siya nagmamalasakit para sa akin? Bawat tawag niya sa akin na kapatid ay malinaw na pang-insulto. Lahat ng sinasabi mo ay parang nagbubuhos ng langis sa apoy. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Pareho lang tayong naglilingkod sa hari bilang mga kapatid. Kilala mo ang hari ng mas matagal kaysa sa akin. Pero dumating ka ng mas late kaysa sa akin. Ano bang masama sa pagtawag sa iyo na nakababatang kapatid, isang Ginoo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para makipag-usap sa mahal na tao ng ganyan? Mukhang hindi ka na muling babalik. Ate, kailangan na niyang mag-asawa. Ang host ay humaharap sa mga mata ng kanyang minamahal na puno ng pagsisisi. Kahit na ang pangunahing tauhan ay hindi makapagpigil ng reaksyon. Kapag naisip ko na humihingi siya para sa ibang babae, ang puso ko ay parang patay na uling. Siya ay iyong kapatid na babae. Ang nakatatandang kapatid na si Yungo ay tiyak na hindi angkop na kapareha. Kung pakakasalan siya, tiyak na mamamatay siya. Bakit naman ako ang dapat makipag-ugnayan dito? Hindi pwedeng si Yaoqian. Bakit siya ay mas mahalaga kaysa sa akin? Bitawan mo si Kianer. Magsimula tayong muli. Susubukan kong mahalin ka. Si Jingsuan ay talagang may malalim na damdamin. Para sa taong mahal mo, handa kang magsakripisyo ng ganito. Tumahimik ka para kay Yaoqian. Hindi mo man lang. Kaya mong sabihin ang ganitong kalokohan na subukan akong mahalin. Sobrang walang pag-iimbot at dakila mo talaga. Hindi kailanman si Yaoqing ang nangakit. Bakit hindi ka pa kumikilos ikaw naman ang unang nangakit kay Yaoqian? Ang regent ay matigas ang katawan at hindi makaluhod. Hindi ba kayo tutulong? Labanan si Ekiao. Hindi palaging may pagkakataon para sa pribadong paghihiganti. Kung siya ay makabawi muli, ang unang bagay ay ang pagdudugo sa palasyo. Sige na, pareho lang namang tatapakan at ikot. Mas mataas ka sa kanya bilang isang mahal na tao. Bakit mo pa kailangang tiisin ang kanyang galit? Pinapagalaw ko ang mga batang tagapaglingkod. Ayaw nila. Ikaw ang may kapangyarihan, dapat nilang sundin ang iyong utos. Ikaw ang dapat na humawak sa sitwasyon. Sobrang bait lang kaya siya inaabuso ng iba.
Walang ibang makakapag-utos sa iyo, kundi ang makapangyarihang hari, kaya't hindi ka maaaring tumayo. Ang dating hindi pinapansin na Yanran, ngayon ay nakasakay na siya sa kanyang ulo, nag-aangkin ng kapangyarihan at kayamanan. Hindi na niya maalala. Yayaokin, gaano nakatagal mula nang makipag-usap siya sa kanya ng ganito kamahinahon? Hindi ba ito isang paghingi ng tawad? Bakit hindi ka nagsasalita habang nakaluhod? Nalaman kong ang sakit ng puso ay umabot na sa sukdulan. Walang salitang makabuka sa bibig. Sino ang makakarinig sa sobrang hina ng pagsasabi ng pasensya na? Bakit hindi mo maamin ng malakas? Hindi mo ba alam na dapat kang magpasalamat? Babala, ang espiritu ng pangunahing tauhan ay bumagsak sa ibaba ng ligtas na antas. Mangyaring kalmahin agad ang host. Bastos na tao, nagmamagandang tao. Nang pilitin siya ng pangunahing tauhan ng orihinal na kwento na magpatira pa ng 7 beses kay Yao. Hindi siya ganyan. Akala ko mayabang ka, eh. Kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon, agad kang luluhod. Bakit ganito ka kababa, Yayaoki? Siyempre, kahit mamatay ka, wala akong pakialam. Sige lang, mabilis kong papababa si Yaoking para samahan ka. Hindi, paano ko kayo matutulungan? Maging isang magkasintahang handang mamatay. Ah, galito na lang. Ako ay ibinaba ni Yaoking bilang isang espada na alipin. Paano kung mamatay sa pag-alis sa demonyo? Anong gagawin mo? Tingnan mo kung kakayanin ko ba. Salitang walang katotohanan. Pinapakuha kita ng tuhod at talagang lumuhod ka. Para kay Yaoki yan. Mukhang mamamatay na ito. Sino ang pinapakita mo ng ganyan, parang patay na multo? Gusto mong makuha ang aking atensyon, di ba? Sige, aminin kong nagtagumpay ka. Ngunit taos puso akong hinahamak ka, ano ka ba? Walang galang. Tawagin mo ang kanyang kamahalan. Huwag mo munang pasukin ang kanyang emosyon. Hindi pa puno ang sakit ng puso sa trabaho. Bago siya mawala ng pasensya, hayaan mo munang kumalma siya. Ginawa ko na ang sinabi mo. Maaari mo nang pakawalan si Kianer, di ba? Bakit ganyan ka, Fu Jingsuan, wala ka bang prinsipyo? Tinutukoy ang dating regent na si Fu Jingsuan ng nakaraang dinastya. Itinalaga ng emperador ang kanyang anak na lalaki. Inutusan ng inyong kamahalan si Yayaokian na pumasok sa palasyo sa pamamagitan ng inyo. Itong patay na babae. Normal lang sa mga lalaki ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na kabit. Basta't may buwang sa puso ng kuya ko para sa akin, ayos na iyon. Tungkol kay Yaoking, nakuha niya ang tao ngunit hindi ang puso. Kayo ay mula nang umupo ang His Majesty sa trono. Ikaw ang unang paborito. Binabati kita, Ginoong Fiu. Hindi ko kailanman patatawarin si Yaoking. Kailangan mong makipagtulungan upang hindi maghintay ng matagal ang kanyang kamahalan. Huwag kang magreklamo, wala kang magandang kapalaran dito, umalis ka na. Tumaas ang buwan ng sahod ng 5%. Kasalukuyang halaga ng buwan ng sahod ay 45%. Mangyaring ipagpatuloy ng host ang pagsisikap. Ethan, kaya mo akong pasukin sa ganitong sitwasyon. Sino ang pinapakita mo ng ganitong itsura? Ikaw ang unang nang akit sa akin, Fu Jingsuan. Ikaw rin ang nagsabi sa akin na nagkamali ako ng tao. Maling tao ang nakilala. Bakit mo kailangan ang mga matang iyon? Hindi sinabi ng deputy na totoo ang nangyari. Akala ko'y tungkol ito sa utang na loob sa nagligtas sa akin. Kaya pala ay para lang ilabas ang sama ng loob. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ngayon, para kanino ka pa nagpapanggap? Nandyan ang aking mabait na kapatid sa pintuan. Ngunit hindi kita makita na nag-iingat sa iyong sarili. Kung ayaw mo na, dapat may hangganan at itapon mo na siya. Ang pagkakapili ni Zhao ay talagang napakaganda. Kailangan tayong kumanta ng 3 araw para mapataas ang dangal ng ating regent. Ha. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay ang matalo si Fuyan. Sa larangan man ng digmaan o pag-ibig. Hindi ko akalain na darating ako para subukan ito. Bakit ako dinala ni Yayaoking dito sa oras na ito? Ayaw ba niyang magmukhang kahiya-hiya ako? Pati ba ako ipapahiya sa ibang bansa? Ito ba o ang kilalang pangalan sa buong mundo? Hayaan si Yon. Ang nakakatakot na regent na nagpapasunod sa 2 bansa. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Sasaluhin niya rin ang sakit kapag pinarusahan ako. Ngunit hindi siya kailanman nagpakita ng kahinaan sa kanyang mga hakbang. Hindi mo maaasahan ang kanyang Diyos. Kagalang-galang na hari, dumating kami sa pagkakataong ito upang batiin ang inyong majestad sa pag-upo sa trono. Ang pangalawa ay upang batiin ang inyong majestad sa pagkakaroon ng magandang babae. Huwag nang lumingon pabalik. Lahat ay alam kung anong ekspresyon ni Fu Jingsuan ngayon. Tiyak na napaka-espesyal nito. Lahat ng tao sa ilalim ni Fu Shijun ay mga kakilala mo. Hindi ka ba magbabatid? Dapat ay tumigil ka na. Lumalala na ang panginginig ng kamay mo.
Sige na. Ayaw mo namang ipagawa ko kay Yaokian ito, di ba? Hindi mo maaring gawin yan. Ako ang regent ng kaharian ng gabi. Dating regent. Huwag ganyan, kahit na dito lang. Pakiusap na dalhin ang ika-4 na prinsesa upang maglingkod ng alak. Tumigil ka, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nandyan si Shichen. Naiwan akong matagal sa aking pwesto. Puno ng panganib ang daan. Talaga bang pipilitin mo akong umabot sa ganito? Siya rin ay iyong kapatid na babae. Nagkamali ka ba ng pagkaintindi? Hindi ako ang nagdulot ng pinsala kay Yaotian. Kundi ikaw ang nag-imbento ng mga kasinungalingan. Ang iyong pagmamahal ang nagiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Kung hindi mo ako tinukso, Fujingsuan. At labis na paborito si Yaoking. Paano ko siya magiging ganito ka-target? Kung hindi dahil sa iyo, hindi na kami magkakaroon ng ganitong sitwasyon, mga kapatid. Isang lugar na may buhay at kamatayan. Alam kong ito ay isang mapanlinlang na argumento. Ngunit hindi makahanap ng dahilan para tumutol. Mahal ka ni Fujingsuan. Tapat sa iyo. Ang mga mababait sa iyo ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Tama ang sinabi ng iyong ina. Ikaw ang pinakamasamang bangungot sa aking pagkabata. Si Fujingsuan ay nagkaroon din ng magandang pagkabata. Hanggang sa dinala ng ama ang isang kapatid na babae. Dapat na makatarungan ang ina. Ayaw ng ama. Sabi ng bata na maliit pa siya at hindi dapat mawala ang kanyang ina. Ginang Fujingsuan ay niyayakap ang hita ng kanyang ina. Nakiusap kasama ang ama na huwag siyang umalis. Ngunit ang babaeng iyon ay determinado pa ring umalis. Ang ina ay pinilit na ikulong. Dating mahinahon at mabait na babae. Naging isang baliw. Minsan naaalala si Fujingsuan, minsan hindi. Madalas siyang sinasaksak ng gunting hanggang sa magdugo ang buong katawan niya. At hindi nagtagal, nagpakamatay na siya. Hindi ka na makakapantay sa akin habang nandyan pa ang iyong mga kakayahan. Noong una, pinabayaan kitang hindi makipagtalo sa iyo. Ngayon ay mas mabuting huwag nang lumabis. Papatayin kita. Karapat dapat sa iyo, Yaoking, na hindi ka gusto ng iyong ama at kapatid. Hindi mo kayang pantayan kahit isang daliri ni Kianer. Ikaw ay isang kawawang nilalang na walang nagmamahal. Walang anuman, mayroon akong isang ina na labis akong mahal. Sapat na ito. Nakita kong may pagdududa ang host, ay naku. Nakikita kong dumudugo siya, sobrang nalulungkot ako. Ang kanyang dugo ay mas nakakalason kaysa sa pinakamalakas na lason sa mundong ito. Kahit ang pinakamatalim na kutsilyo ay makakasakit sa aking puso. Ayaw ko nang mahawakan siya sa akin. Natatakot akong hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Hindi ko mapigilan ang pagkamahabagin. Hindi ko mapigilan na patawarin siya, hindi mo na kailangan ng boses dito. Napakasukdulan ng kabastusan, ang buhay ng sistema ay buhay din. Sistema, doble ang iyong pamantayan. Noong una, inapi ng lalaki ang babae. Pati nga siya ay itinuring na isang bagay na ibinenta sa auction. Nagbigay ka ba ng babala? Hindi na ako magbibigay ng babala, hindi na. Maaari kang gumawa ng gusto mo. Sobrang nasaktan mo ang aking puso. Sistemang ito, hinahamak kita. Ayaw ko na talagang tumanggap ng mga kwentong puno ng pahira. Hindi, may buhay pa ba akong makakuha ng script? Bibigyan kita ng isang insenso na oras. Linisin mo ng maayos at lumabas ng tahimik. Kung hindi, ipapadala ko si Yaoxin. Kailangan niyang ibuhos ang inumin para sa lahat. Hindi niya maaring hayaan na masaktan ni Yaoking si Kianer. Si Kianer ang kanyang tagapagligtas. Principe Regent. Noong mga panahong iyon, hindi mo ako pinansin. Ngayon ay siya pang nagbuhos ng alak para sa akin. Hindi kayang ipagbili ng mga maliliit na tao ito. Noong taong iyon, hindi ako pinansin ng rehimeng prinsipe nang magbigay ako ng alak. Ngayon, matapos ang maraming taon, isa pa rin itong panghihinayang. Madalas ay hindi nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Bakit hindi mo tulungan ang maliit na tao na maayos ang pagkukulang na ito? CJ. Bakit siya nakatingin sa akin? Naghihintay siya na pigilan mo. Bumubula. Siya ang masalimuot at mapaghimagsik na pangunahing tauhan na hindi susuko kahit na mamatay. Paano maaaring gawin ang ganitong bagay? Si Ginoong Shichen ay may mabuting intensyon din. Huwag mong sayangin. Gusto bang mamatay ng medikal na dalubhasa? Hindi ako makainom ng alak. Hindi ako makainom ng alak. Isang mangkok lang ng alak iyon. Bakit ang arte mo naman? Kung ayaw mo namang uminom, ayos lang. Kung ganoon, humihingi na lang ako ng tulong kay Ginoong Shichen. Sinabi ng regent na ang aking sugo ay nakaluhod na nag-aalay ng alak sa iyo. Hindi sila karapat-dapat sa iyong pansin. Kung ganoon na nga, hindi rin naman ako tao na mahilig manghimasok sa iba. Mas maliit ang hinihingi ko kumpara sa iyo. Kung ikaw ay nakaluhod na nag-aalay ng alak sa akin, paano kung inumin ko ito? Na, isang mangkok lang ng alak.
Kung lalaki ka, ubusin mo na lang. Uminom ka na, hindi naman ito malaking bagay. Tama ang sinabi ng nasa ilalim. Ikaw ay nagmamaganda. Kung uminom ako, hindi mo na ba ako pagbibigyan sa lahat? Ha 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 ha. Ayos lang iyon. Sa tingin ko, ang alak ng bansang gabi ay tiyak na may kakaibang lasa. Ito ay tiyak na magiging isa sa mga pinakamagandang karanasan sa aking buhay. Ang pinakamasarap na alak na nainom. Isang beses na pagyuko ay pagyuko. 2 beses na lumuhod ay lumuhod pa rin. Sa tingin ko, hindi naman masyadong mahirap ang hinihingi ko. Nakita ni Ding ang pagbabago sa emosyon ng pangunahing tauhan. Nagdagdag ng 5 sa antas ng sakit ng puso. Kasalukuyan, ang antas ng sakit sa puso ay 50%. Talagang walang kakayahan. Isang mangkok na alak lang naman. Tingnan mo ang kanyang pag-ugaling mapagpanggap. Kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay hindi ganyan. Kung hindi mamamatay, itapon mo na lang kay Yaoqian. Hayaan mong pagalingin ang pag-ibig. Bakit ka pa nandito? Kung hindi ka nagpatuloy, paano naman magiging ganito ang kapatid? Si Shendu ay mamamatay na. Pagsasama-samahin ko ang buong angkan mo sa libingan. Si Ginoong Fu ay nasaktan ng matinding alak at nagalit na nagdulot ng galit sa kanyang puso. Bumalik ang lumang sugat. Kung hindi siya mag-aalaga ng mabuti sa sarili, baka hindi na siya umabot ng 1 taon. Tinitingnan ko siya na parang isang maliit na insekto na hindi madaling mapatay. Kailangan pang maghintay ng 1 taon si Xiaoqiang. Hindi ko alam. Akala ko marami pa tayong oras. Hindi ko kailanman naisip na papatayin ko siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa ngayon. Sinasabi ko na sana sa'yo noon pa. Ako ang nagligtas sa iyo noon. Ako ang iyong tagapagligtas noong bata ka pa. Kaya siya'y nagbabalat kayo. Ako ang nagligtas kay Kuya Jixi. Sinasabi niya ang mga kalokohan. Sa loob ng maraming taon ng aking pagmamasid. 4 na prinsesa, hindi ka naman mabuting tao. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung tao ka bang ganito. Ano man ang gusto ko, kailangan mo itong agawin. Ama at kapatid na lalaki ay, pati ang aking kasintahan. Tumingin ako sa dumi, gusto mo ba? Siguradong gusto mo. Siyempre, gusto mo talagang agawin ang mga bagay ko. Tiyak na magiging isang kayamanan na dadalhin pabalik para sa iyo. Yaoqian, ang sama mo talaga. Pagsisinungaling na panunumpa. 10 buhay na masama ang naranasan ko bago kita nakilala. Jia Oking, sobrang galit na galit ako sa iyo. Bakit hindi ka nalang mamatay? Bakit kailangan mo pang agawin ito sa akin? Alam mo kung sino ang nagnanakaw sa sino. Hindi ito talagang sayo. Ikaw ay isang magnanakaw. Ako ang tumulong kay Jingsuan, hindi ikaw. Paano mo nagawang magpanggap na kapatid? Wala akong ibang kapatid kundi si Jingsuan. Pakiusap, huwag mo siyang agawin. Hindi ikaw ang nagligtas sa kanya. Sinasabi mong ikaw ang nagligtas sa kanya. Kaya ikaw ang nagligtas sa kanya, di ba? Basta't huwag mo siyang saktan. Madali siyang anyayahan at pinapahirapan si Kenner. Chenju. Ano ang gusto mong gawin? Nag-aalaga ka ng aso na parang patay na buhay. Baka gusto mong umakyat at tingnan ang sitwasyon. Yenwe, Kuya Jin. Pasensya na, ako ang nanloko sa'yo. Ang nagligtas sa'yo ay hindi ako. Siya ang kapatid na babae. Ako ang nagkunwari dahil gusto kita. Magsama ka na ulit sa kapatid mo. Dapat kayong magkasama. Narinig mo na ba lahat? Magsorry ka na sa kanyang kamahalan. Tama nga, ikaw ang may kasalanan dito. Kahit na ikaw ay nalinlang ng ganitong babae. Ngunit kung hindi ka gumawa ng ganoong kalupit, hindi ka rin niya kayang saktan. Masyado pang nagmamalasakit sa'yo siya. Talagang iniisip akong tanga ni Shendu. Sariling kaligtasan. Pinipilit si Kianer na ipasa ang utang na loob sa buhay kay Yeyuking. Nangangarap ka pang humingi ng tawad sa akin. Huwag magmadali, masama ang iyong kalagayan. Tandaan ang labis na saya at lungkot. Ay naku, walang anuman. Fu Jingsuan, may problema ka ba? Nakakatawa, akala ko kapatid kita. Nakatayo ka pa sa panig ni Yaoking. Bawat beses na nasasaktan ka, hindi ba't si Shendu ang nagligtas sa'yo? Bakit hindi mo kailanman makita ang totoo, Fu Jingsuan? Mga taong nagmamalasakit sa iyo. Fu Jingsuan, huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Ang taong tumulong sa iyo noon ay hindi siya. Shendu, hinahamak kita. Maaari kang magtaksil sa akin. Ngunit hindi mo dapat akusahan si Kian. Si Kian ay talagang naingatan ng mabuti. Isang tao na inosente. Talagang wala nang lunas sa'yo. Salamat pero huwag mo nang sabihin iyon. Fu Jingsuan, wala na akong kredibilidad sa puso mo. Nangako ka sa akin na hindi ka magiging emosyonal. Isang masayang karanasan ng pag-ibig. Kaya't kailangan mong mabuhay ng maayos, kung hindi. Ah!
Kapatid na Jingxiu, tulungan mo ako. Jingxiu, tulungan mo ako. Kailangan kitang iligtas. Sugod, sugod. CJ, Nasaan ang mga kamay mo? ikaw, asong lalaki. Akala mo ba'y ikaw ang magiging asawa ni Yao King? Ngayon, ako na ang nagpakasal sa iyo. Ngunit ginawa mo ito para kay Yao King. Ganoon na lang ang pag-aalala mo sa kanya. Fu Jingxuan, sa totoo lang, wala ka talagang pakialam sa akin. Bakit pa ako magpapakita ng awa? Wala na akong pakialam sa iyong mga mata. Pinasara ang iyong bibig. Pinutol ang iyong mga ugat. Muli kitang ikukulong sa aking tabi. Babantayan kita habang buhay. Kinger, naisip ko na. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kakatapos ko lang lumabas ng masamang balita. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Ayaw lang niyang aminin yon. Kinger, patawad. Hindi ikaw ang dahilan ng mga pagdurusa mo sa mga nakaraang taon. Nasaan ang iyong mga buto? Paano na ang sakit mo na hindi mo na kayang kontrolin? Akala ko noon ang pinakamalupit na pagsubok sa buhay ay ganito na. Hanggang sa makilala ko si Yao King. Winasak ang aking kakayahan at nais pang saktan ako. Hindi ko kayang isipin kung gaano ka walang pag-asa ang pagiging tapat. Hindi siya nagkamali. Ayon sa mga patakaran ng mga kwentong puno ng pasakit, dapat mo itong hawakan ng maingat. Siyempre, mahal mo siya. Hindi ba nagiging walang malay ang pangunahing tauhan kapag siya ay nagkakasakit? Mukhang maliwanag naman siya sa isip. Maaaring sobrang tindi ng naranasan niyang pagkabigla. Nawawala na ang isip mo, no? Oh, kaya pala naguguluhan ang host na babae sa pag-aabuso. Kapag siya ay nasa panganib, agad siyang nagiging mulat. Talagang napakamahigpit ng damdamin. Fu Jingxuan, aba ka na ba ngayon? Walang prinsipyo talaga. Noon, akala ko ikaw ay kakaiba, pero ngayon ikaw ang nagtatawa dito. Bukas, maliitin mo ang bagay na iyon. Akala ko'y napakaiba mo sa iba. Kaya't ganito lang ang resulta. Pero ayos lang. Kahit na alam kong ikaw ay ganitong mapagkunwari at mahina. Walang silbi, tanga na tao. Hindi rin kita iiwan. Sino ang nag-udyok sa akin na mahalin ka ng ganito? Kinger, ang pag-ibig ay hindi ganito. Ang pag-ibig ay pagtulong at pagpapalaya. Dahil ang pagnanakaw at pinsala ay simpleng pagnanais na magkaroon, hindi ito pag-ibig. Tuwing nakikita mo akong nasasaktan, Hindi ka ba nasasaktan? Medyo meron. ito ang puso mo na gumigising sa'yo, Kinger. Sinasabi ng iyong puso na lahat ng ito ay mali. Hindi ka pwedeng masaktan lang ng hindi nagbabago. Ikaw, nakakainis, di ba? Upang protektahan si Yao Qian. Nagsisinungaling ka tungkol sa pag-ibig sa akin ngayon. Hindi ba't ito ay tungkol sa kung paano magmahal? Ikaw ba ang nagtuturo sa akin kung paano magmahal? Nakakatawa na gusto mong ipaalam sa akin na iwanan mo ako. Yao Qian natutulong sa iyo. Tinitingnan kayong dalawa na magkasama, ano? Ang ganda ng naiisip mo, Fu Jingxuan. Paano ko maaring isuko ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Isang tao na pagdurusa. Mas mabuti na ang pagdurusa ng dalawa kaysa sa tatlo, di ba? Ganun talaga ang teorya. Ngunit ang taong nagdurusa ay hindi maaaring ako. Bakit ang sama mo namang isipin? Kapag nawala ka, mamamatay din ang puso ko. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa sa ganito. Kianer, patawad. Ako ang nagdulot ng problema sa'yo. Sisiguraduhin kong maprotektahan ka. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kailangan pa ako ni Kianer. Sige na. Hindi ko na kayang tiisin. Ang sakit-sakit ng kamay ko. Kailangan ko ring halikan ang taong baliw na iyon. Ngayon, wag nang asahang protektahan ako ng mga nakatagong panganib. Hindi na ako mamamatay, ayos na iyon. Yao King. May utos ang His Majesty. Walang sinuman ang pinapayagang umalis ng walang pahintulot. Gusto kong makita si Yao King. Huwag mong sisihin ako kung hindi mo alam. Hindi ako pinapayagang makita si Yao King ngayon. Siyempre, magsisisi siya. Kung hindi siya masaya, nag-aalala ako para sa ulo mo. Kung hindi siya titigil, ang kanyang putol na kamay ay hindi na magiging kapaki-pakinabang. Magkakaroon ng panganib sa buhay. Walang utos ang inyong kamahalan. Maaari mo nang pag-isipan ng mabuti. Kailangan ng paggalang ang sugat ni Jingxuan Judge. Kung dahil sa pag-aalala sa aking mga sugat ay hindi siya makatulog sa gabi. Nais na maubos ang puso. Sige, isipin mo kung gusto ni Yao King na makita. Kailangan mong pumili sa pagitan ng matagal na sakit at maikling sakit. Kung ayaw mo sa ginagawa ko, hindi na ako darating. Kailangan mo ring ipakita na mas malala ang sitwasyon mo ng 1,000 beses o 1,000 beses kaysa sa akin. Ako, kaya ko namang tiisin ito, di ba? Paano ka ba nakapagputol ng daliri noon? Hindi pa nga dumadaloy ang dugo, umiiyak na. Isang hapon 3 beses sa isang araw sa ibang server.
Hindi pwede, hindi pwede. Kian, Noong una, hindi mo ako tinawanan kahit na ako'y magulo at marumi. Paano ko siya maaaring kamuhian ngayon na siya ang nagligtas sa akin? Kianer, okay ka na ba? hindi ba dumating si Yaoking? Naiinis ako sa kanya nang umalis siya. Kung hindi siya magkakasakit, hindi na siya muling darating sa loob ng maikling panahon. Ano? Kung hindi siya nagkakasakit, Bakit mo siya pinapansin sa loob ng maikling panahon? Kaya mo bang pasukin yan? Nandito ka lang, nagmamalupit. Patawad, Kuya Jingsuan. Natatakot lang akong kung magagalit ka kay Yaoking, ikaw ang mahihirapan. Siya ay malupit at walang awa. Nababahala rin ako sa'yo kaya ako nagiging walang ingat sa sinasabi. Wala, Kuya Jingsuan. Mayroon akong ideya na makakapagprotekta sa iyo. Si Yaoking ay taimtim na nagnanais na ikaw ay kusang loob na magustuhan siya. Kung ganun, bakit hindi mo siya sundin sa kanyang nais? Lahat ng ito ay isang taktika para sa kapakinabangan. Pupunta ako kay Yaoking. Gumawa ng peking kasunduan sa kanya. Hayaan siyang pumalit sa akin kapalit ng aking paglaya. Kapatid na Jingsuan, kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, lahat tayo ay mamamatay. Prinsip, sinabi ni Yan na hindi siya makakatanggap ng bisita dahil sa kanyang hindi magandang pakiramdam. Tila talagang nasaktan kita, King Er. Ayaw mo na bang makita ako kahit isang beses? Gusto ni Fuyan Suan na makipagkasundo kay Yaoking. Hindi ito pwede. Sa wakas ay naghintay na siya. Si Yaoking, ang batang ito na walang alam, ay umakyat sa entablado. Paano natin maibibigay ang pagkakataon kay Yan Suan na makabangon? Maghanap ng paraan para makalabas si Yaoking sa palasyo. At may mga lalaki si Yaoking na mga paborito. Ngayon, sigurado akong hindi na sila makaupo ng maayos. Wow! Kaya palang gawin ang ganitong kahirap na galaw. Hindi lang niya nagawa. Talaga namang napaka-smooth at mayamang galaw ng kapatid na ito. Nawala na ba ang aking panlasa sa karaniwan o ano ba? Ano bang mga tingin ito? Hari, may masama tayong nangyari, nagpakasasa sila. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maging walang galang sa harap ng kanyang kamahalan? Kung hindi ito isang malaking bagay. Kailangan kitang paluin. Kung hindi dahil sa isang kagyat na bagay. Hindi ko kayang maging ganoon kawalang ingat. Nais ng alipin na salakayin ang ama ni Xuanzi at silipin ang kaguluhan sa harem. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Nasa estado ako ng pagkalito noon. Narinig nilang nag-uusap sila sa pagitan ng mga isla ng Dianluan. Tinanong ng ika-4 na prinsesa si Fu Jingsuan kung mahal ba siya nito o mas mahal ka pa. Sabi pa ni Fu Yansuan na ang ika-4 na prinsesa ang pinakamaganda. Hindi ka man lang makakabuti sa kanya kahit isang daliri. Mahal na hari, ingatan mo ang iyong katawan. Huwag mong isakripisyo ang iyong katawan para sa mga taong hindi karapat-dapat. Mahal na hari. Mali ang pagtantya sa tibay ng ganitong tao. King Er. Mas mahalaga pa ako sa puso ng kanyang majestad kaysa kay Fu Jingsuan. Ang His Majesty ay labis na nahuhumaling sa aking mga ebis. Pero si Fu Jingsuan, Ayaw na ayaw ng kanyang majesty na mahawakan siya. Bagamat ako'y may pag-alala kay Kianer, ngunit hindi may kakaila. Ang anyo at asal ni Yaoking ay talagang ayon sa aking nais. Yaoking, hindi siya makapaniwala na may ayaw sa kanya. paano mo naglakas loob? Paano mo naglakas loob na hawakan ang nahawakan niya? Huwag mong hawakan ang akin ng marumi mong kamay, Yaoking. Buti na lang. May natitirang katinuan ang host. Lahat ay umalis na, mahal na hari. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan, mahal na hari. Kung mayroon man siyang kahit kaunting bahagi mo, umuwi ka na. Ito ay isang maliit na aral lamang. Huwag nang maulit. Sinira ko ang pangatlong binti mo. Ganito na ang itsura kahit nakasuot. Wala ka bang kahit kaunting interes sa akin, yeah? Hindi mo maitatago ang totoo. Nadumihan ang aking mga mata. Sige, ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na umamin sa iyong pagkakamali. Ininjeksyonan ako ng gamot ng ibang tao. May nagbabalak laban sa akin. Ano ng klaseng reaksyon yan? Hindi ka naniniwala. Fu Jingsuan, kahit na gusto mong lokohin ako. Pumili ka naman ng mas kapani-paniwala. Ikaw na isang walang silbi at nabigong tao na walang kapangyarihan. Sino ang mag-aaksaya ng ganitong pagsisikap para ipahamak ka? Hindi mo ba naiisip na nasa ilalim ka na namin ngayon? Paano ko naman gagawin ang ganitong bagay na tiyak na magdadala sa akin sa kapahamakan? Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, gagawin mo ba yon? Wala akong ganitong walang hiya tulad ninyo. Paano ko maiintindihan ang iniisip ninyo?
Paano walang sinuman ang gustong saktan ako? Ang dami mong mga paboritong lalaki sa iyong harem. Bawat isa ay tinitingnan akong parang tinik sa mata at laman. Gusto na nilang mawala ako agad. At marami pang iba ang may mga hinala. Bola-bola. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo na may mapayapang isipan? Walang pinipiling paraan ba? Kinuha ang kanilang mga pagkakataon. Hindi nila alam kung ano ang mga panganib sa mundo. Hindi nila alam na ang puso ng tao ay mapanganib. May mabuting puso, tapat at inosente. Paano mo magagawa ang ganitong bagay? Sa iyong puso. Ganyan talaga ako bilang tao. Hindi ba? Akala mo ba ganito ako tignan, ha? Walang silbi ang magpaliwanag pa. Kung ayaw mong maniwala, tawagin ang manggagamot. May gamot ba sa loob ko? Malalaman din natin sa isang pagsisiyasat. Ipatawag ang tagapangalaga ng kalusugan. Ipinapaabot ko po sa inyong kamahalan. Bukod sa mga naunang usapan sa negosyo ni Ginoong Few, walang mali dito. Walang sinuman ang may lakas ng loob na mandaya sa akin. Walang anumang sakit si Ginoong Few. Nagsinungaling ang mediko. Pwede mo bang ipatingin sa ibang manggagamot? Bakit ka pa tumatawag ng iba? Ano pa ang titingnan? Nasa harap ang katotohanan. Ayaw mo pa ring aminin na ako ay inakusahan ng hindi totoo. Bakit ko kailangang aminin? Papasok ang ilang mga mediko para tingnan kung ano ang nangyari. Para sa iyo, isa lang itong simpleng salita. Ihatid ang mga asong ito at dalhin sila sa labas. Ginoong Jixiang, Huwag mong galawin siya. baka naman masyado kitang pinabayaan. Kaya nagkaroon ka ng maling akala na maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Akala mo ba talagang ayaw kong kumilos? Ayaw niyang kumilos. Hindi ba't marami nang ginawa si Yayaw King? Ngunit hindi ito ang tamang oras para tumutol. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Yayaw Qian. Kung may duda, tanungin mo ang manggagamot at malalaman mo. Hindi mo na kailangang ipagtanggol si Iaokian ng ganito. Hindi pa ba ito sapat na patunay sa lahat? Kung gagawin mo iyon, hindi pa tayo tapos. Sige, hindi ko siya gagalawin. Ihuhulog kita sa Changji kung gagalaw ka. Ipinadala sa Nanfengguan. Nakarinig ba sila ng mali? Bakit ka pa naguguluhan? Kaya mo bang ipagpatuloy ito? Yayaw King, kaya mong gawin yan. Hindi kita kailanman mapapatawad. Iaoking. Ngayon, maaari pa tayong bumalik sa nakaraan. Ngayon ay may puwang pa para sa pagbabago. Talaga bang gusto mong ipaglaban ito hanggang sa kamatayan? Talaga bang gusto mong kamuhian kita hanggang sa mamatay ako? Dahil sa pagiging malandi mo. Siguradong ang lugar na iyon ay naaayon sa iyong nais. May problema ba? Hindi ito angkop. Kaya't bagay na maging inuko ang lalaking bida. Katatapos lang makita siyang nakahiga sa isang kama kasama si Iaoki. Lumulon ako sa kanya. Ang puso ay mayroon na. Ngunit upang hindi masaktan ang kanyang katawan. Nag-iwan ng permanenteng pinsala. Wala akong magagawa kundi ang maghanap ng ibang paraan. Saka, hindi ba't dapat siyang parusahan kahit kaunti? Hindi siya papayagang makalimutan ito. Iniisip pa rin niya ito araw-araw. Paano mo ako mapapadahan ng berde sa ulo? Upang hindi hayaan ang kanyang kasintahan na lagyan siya ng berde sa ulo. Kaya't ikaw na lang ang maglagay sa sarili mo, di ba? Hindi ko maintindihan, hindi ko rin maintindihan. Sundin mo lang siya, alam ko na ang gagawin. Hindi siya magpapakamatay. Mas mabuti pa kaysa sa paglikha ng babaeng bida. Ito ay para lamang sa walang kondisyon na pagmamahal sa karakter ng lalaki. Mas puno ang karakter ng lalaki. May pag-ibig, may ambisyon, may paghihiganti. Si Yazi ay tiyak na magagalit. Ang galit ay mas matagal kaysa sa pag-ibig. Narinig ko na gusto mong makipagkita sa akin kamakailan. Paano nangyari na umabot na tayo sa ganitong sitwasyon? Hindi mo pa rin nakakalimutang ipagmalaki sa akin kung gaano ka kamahal ni Xuan, di ba? Sister, alam ko talagang nagkamali ako. Hindi na ako mang-udyok sa iyo at kay Jigsun. Patawarin mo na ako. Ngayon, may lakas ka pang ipagmalaki ang paligid sa akin. Ang tiwala ni Xuan sa iyo. Siya. Madali lang na dahil sa iyong pang-udyok ay magkamali sila sa akin. Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan, ha? Hindi talaga ito sa pagkakataong ito. Ikaw at si Fu Jingsuan talaga ang tamang magkapareha. Sinasabi mo bang karapat-dapat lang ako sa mga gamit na ginamit mo? Kahit nasabihin kong mabuhay si Iaoking. Kaya niyang makahanap ng mali, dahil hindi mabago ng ate ang ugaling ito ng pag-udyo. Sige, tutulungan na lang kita. Kung ganon, huwag ka na lang magsalita sa susunod. Ikaw iyon. Kahanga-hanga na kahit ang regent ay interesado ring maglakbay sa piyesta ng templo. Alam na niya ang mga nangyayari sa palasyo. Bagaman ang resulta ay medyo hindi inaasahan. Ngunit natamo na ang layunin. Ngayon ay nasa estado ng pagkadismaya si Yayaw King. Kung makakapasok siya sa pagkakataong ito, ang makuha ang kaharian ng Ye ay hindi na parang napakadali. Hindi ba't dumating na rin ang kanyang kamahalan? Sama-sama tayong maglakad.
Mahal na hari, mukhang kailangan mong ayusin ito. Malaki ang pagkakaiba ng tanawin ng lungsod sa hilagang lupain. Sinasabi ng mundo na madali ang makuha ng walang halaga na kayamanan. Mahirap makahanap ng isang minamahal. Ang inyong kamahalan ay nagpakita ng matinding desisyon sa mga parusa sa palasyo noong nakaraang araw. Mayroong karisma ng isang emperador. Hindi naguguluhan sa pagpasok at paglabas. May katwiran at kasanayan na taglay. Ganito ang may tapang at talino. Mahirap makahanap ng pangalawang tao sa buong mundo. Sayang, ako'y likas na mahina. Hindi magaling sa martial arts. Ang ganitong bagay ay nakasalalay sa talento at pagkakataon. Huwag maging mababa ang tingin sa sarili. Ngunit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa sarili. Hindi mayabang at hindi nagmamadali. May puwang para sa pag-unlad kung may ganitong kaalaman sa sarili. Wala pa akong 25 taong gulang pero nasa rurok na ako ng tagumpay. Mas mahusay pa kaysa sayo na tanging galing sa laban at hitsura lang ang meron. Wala kang maipapakita. Isang babae na hindi kayang bantayan ang sariling lalaki. Sobra naman iyon. Tama ang sinasabi mo. Nakakatawa, una niyang sinakop ang puso ni Eyao King. At pagkatapos ay durugin ito ng husto. Sasabihin ko ang totoo. Nakarating ka sa puntong ito bilang isang babae. Talagang hindi madali. Ang hirap na dinanas ay hindi maipahayag sa iba. Wala ring isang tao na makakatulong sa iyong mga alalahanin. Maaari kang umasa na hindi mahirap. Yung mga matitigas ang ulo ay tiyak na nagbigay sa iyo ng sakit ng ulo, di ba? Nakakabahala ba ang isang bagay na madaling masolusyonan sa isang suntok? Mukhang hindi ito makakakuha ng suporta ng tao. Ano bang masama dito? Kung hindi sapat ang isang suntok, magbigay ng dalawa. Kung hindi masolusyonan sa dalawang suntok, 3 suntok ang kailangan. Ang solusyon ay isang usaping oras lamang. Naiinis lang ako para sa iyo. Ano ang ikinababahala mo? Naranasan mo na ba ang hirap ng maging emperador? Dito ka lang nagmamalasakit. Sa Yunggo, ako ay nakapagpabighani ng libu-libong tao. Rehente ng dalaga. Hindi ko akalain na matatalo ako sa harap ng babaeng ito. Talagang nakakahiya at nakalulungkot. Tama, si Mushi ay napatay. Ang pagtulong sa iba sa mga pagsubok ay hindi nakasalalay sa mga salita lamang, kundi sa pamamagitan ng mga aktwal na aksyon. Lalo na nga, dapat mas magaling ka kaysa sa taong iyon, di ba? Isang lalaking mahilig lang sa salita at nagpapanggap na matatag. Talagang nakakagulat. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Paalam. Ang sinasabi ng His Majesty Emperor Ye na si Liang Yu ay talagang nakakasakit. Sige, sa wakas na intindihan ko na si Fujian. Bakit madalas siyang pinapahirapan ni Xuan noon? Pinahirapan siya. Napakamasigla at mayabang na hitsura. Talagang nakakainis ang makita yon. Hindi ito dahil sa iyong kakulangan. Ngunit ang gusto ng Ihuang ay si Fujing Xuan. Sa mata ng nagmamahal, ang kanyang minamahal ay parang diyosa. Kapag may minamahal ka na, ang mga bagay na dati mong pinapansin ay nagiging natural na. Huwag nang magsalita kung hindi mo kayang tiisin ang nakikita. Malapit saksuan. Nakatumba na sila pero nagdadagdag pa siya ng problema. Dapat ay nagsimula na ang auction na pinangangasiwaan ni Nanfeng. Kailangan na itong bilisan. Ito ba ay ang regent? Hindi ko akalain na darating din ang araw na ito, mga Ginoo at Ginangsu. Ang panimulang presyo ay 1,000 tile ng ginto. 1,500 2,000. 3,000 li ang 4,000. 10,000 tile, anong meron ka? Ang perang ito ay nakakahiya pang ipakita. Umalis ka na at huwag ka nang magpakita. 15,000 tael ng ginto ang naipagkasundo. Kailangan lang ng 1,000 leang na ginto. Maaari na tayong magkasama ni Fujin Suan ng kalahating oras. Huwag mag-alala sa anumang gawin sa panahong iyon. Basta huwag lang patayin ang tao. Lahat ay pwede lang. Totoo ba? 1,000 tael lang at makakasama na ang regent. Bakit mo sinasabing mahal? Sino ba ang nagsabi kanina na ililigtas siya? Kalahating oras, 1,000 li ang walang pumipigil. Sige, ipagpapatuloy ko na ang pagbebenta. Maghintay tayo, isa-isa lang. Ginoo, maaari mo rin akong bilhan ng kalahating oras. Ang mga tao sa pila ay umabot na sa 3 araw mula ngayon. Naging 2% ang halaga ng pagbabago, haha. Haha, Haha, hindi maswerte. Maglagay pa ng isang palayok ng alak. Hindi pangunahing. Ang pangunahing lalaki sa bayan ng mga katutubo. Hindi naman pinapayagan ng iba na makuha ang huling hakbang sa pangunahing babae. Ano ang gusto mong sabihin? Mukhang masyado ka namang nagiging malapit sa asawa mo, ha? Ang pagkainggit ang pinakamainam na paliwanag. Ang sagot na ito, hindi ito makakaapekto sa iyong misyon. Gumastos ako ng mga puntos para pansamantalang i-block ang pangunahing sistema. Hindi rin makikita ng mga mambabasa. Tigil na, tigil na.
Ano man ang gusto mong gawin, itigil mo na lahat. Bakit? Wala namang nakakaalam kung ano ang ginagawa ngayon. Pinatay ko si Fu Jingxuan. Lahat ay masaya. Hindi mangyayari sa loob ng oras ng pag-shield. Nang lumipas ang oras, natagpuan sa pag-sign in na patay na ang pangunahing tauhan. Kailangan kong isama ang buong mundo ng pangunahing sistema. Hindi niya pinahintulutan ang iba na makamit ang huli. Pero siya mismo. Hindi ito pareho. Ayaw talagang pumasok ni Yao Jing. Hindi naman ito may tuturing na pamimilit, di ba? Na si Fu, gustong ibigay ni Jingxuan ang kanyang minamahal sa mga matatandang lalaki. Siguradong gusto rin niya akong ipagkaloob sa iba. Paano ito hindi maituturing na isang kakaibang katuwang? Ang lohika mo na ito. Kahit ako bilang sistema ay nakakaramdam na ito ay labis na hindi ka panipaniwala. Ganito rin siya noong una sa orihinal na may-ari. Kaya kong pigilin ang lungkot at labis na damdamin sa aking puso. Kung tutulong ka sa kanya, huwag mo nang gawing masyadong mahigpit ang pag-edit. Anong pinapanood mo dyan, host? Ipinapakita niya ang kanyang singsing. Lahat ay nalalaman na ang malapit na siksuan ay niloloko na, pero ayaw pa ring umalis. Napakamahigpit ng damdamin ng emperador. Mabilis, kumuha ka ng isang pwesto. Pumunta ang tao para insultuhin si Fu Jingxuan. At ibinulgar na ito ay mula kay Yao King. Gusto kong makita si Fu Jingxuan na makaharap si Chen Ailiu. Baka hindi na siya muling dalhin ni Yao King sa kanyang malalim na pag-ibig. Ang buhay ni Fu Dihuan ay 3 at mabilis na bumababa. Hindi lalampas ng 1 minuto ay mamamatay na, bilisan mo, bilisan mo. Patay na ang pangunahing tauhan at lahat ay mapapahamak. Sumpa! Majesty, nandito ka na. Ginawa namin ang lahat ayon sa inyong utos. Ang lugar na ito ay marumi. Hindi naman ito karapat-dapat na ikaw ay magpunta pa dito ng personal. Ngunit mayroong hindi ka ba nasisiyahan na kailangan pang ipag-utos? Mababae. Kung sasabihin kong hindi ko ito ginawa, maniniwala ka ba? Mahal na hari, hindi mo maaring sirain ang tulay na iyong tinawid. Kami ay tapat na tapat sa inyo. Ginawa ko lang ito matapos ang inyong utos. Paano mo magagawang magpatawad, mahal na hari? Walang hiya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para mangudyok dito? Hindi ba't kayo ang nag-utos sa amin na dumating dito, mahal na hari? Kung hindi dahil sa inyong utos, wala kaming lakas ng loob. Hindi rin kami makapangahas na ganyan kay prinsipe ng paghihiwalay. Inaasahan namin ang katarungan, mahal na hari, iligtas niyo kami. Napakamasigasi. Sa puntong ito, ang mga katangian ng kwentong pang-aabuso ay lumalabas. Nang ako'y nandyan na, lubos kang naniwala sa aking kasinungalingan. Sinasabi kong totoo ako, pero hindi ka naniniwala. Sinasabi kong hindi ko ito ginawa, pero hindi ka naniniwala. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Kung talagang gusto kong mamatay ka, kailangan bang magpakaseryoso pa? Umalis ka. Sama ka sa akin pabalik. Hindi kita sisisihin sa iyong dumi. Kahit na may dalang ganitong karaming tao. At saka hindi rin kita sisisihin. Yao King. Sige na, hindi na kita gagalawin. Huwag kang magalit, sa mundong ito, sinuman ay maaaring hindi mahalin siya. Tanging si Yao King ang hindi maaaring hindi umibig. Pero paano naman siya papayag na mahawakan ng ibang tao ngayon? Ito ba ay pagmamahal pa rin? Meron akong kaibigan. Ginawa niya ito upang ang taong gusto niya ay tuluyang ma-inlove sa kanya. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay na walang lakas. Iniwan sa harap ng isang grupo ng mga lalaking may masamang balak. Hindi pa siya pinapayagang umalis. Hinayaan siyang insultuhin at gawing biro ng mga taong ito. Tapos siya mismo ang nagiging seloso at sinasabihan siyang mababa at walang hiya. Nang aakit sa sinuman. Ito ay tungkol sa kanila. Kung ikukumpara, si Yao Qian ay hindi kailanman magsasabi ng kahit isang masamang salita tungkol sa kanya. Ito ang iyong katotohanan. Kaya't natututo akong maging katulad mo. Para lamang makalapit sa iyo. May dumating na naghatid kay Ginoong Fu pabalik sa palasyo. Huwag kang matakot, alam kong ayaw mong mahawakan kita. Hindi ko hahawakan. O, hindi ba dapat ang kanyang kamahalan ang dumating dito? Ang bilis tumakbo. Kung hindi ko alam na ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ngunit nahihiya akong hindi alam kung paano haharapin ito. Akala ko ayaw na siya ng kanyang majestad. Lumayo kayo, lahat kayo, lumayo. Nasaan si Yao King? Patawag siya na lumapit sa akin. Hahaha, si Yao King. Talagang pinahirapan mo ako sa paghihintay, Wild Demon King. Ang dalawang taong ito ay isa sa mga lalaking naging dahilan ng iyong pagkapuot dahil sa pag-ibig. Isa siyang minamahal mong kasintahan. Ngayon, isa na lamang ang maaari mong iligtas.
Sino ang pipiliin mo, Your Majesty, iligtas mo ako, yay. Bakit po kayo pumili ng ganitong tao, inyong kamahalan? Gusto ko siya dahil dito. Umaasa siya sa akin. Sa kanyang puso, ako ang langit. Si Fu Jingsuan ay labis na mapaghimagsik. Hindi nakapagtataka na nagkaroon ng ibang relasyon si Hong Xing. Sino ang pipiliin mo, umatras ng mga sundalo? Binabati ang host sa pag-trigger ng nakatagong misyon. Isang alon ng hindi pagkakaintindihan ang sumunod sa isa pang alon. Pakiusap, piliin ng host ang pangalawang lalaki sa pagitan ng dalawa. Iwanan ang pangunahing tauhan. At nang magsalita ng mapanlaip upang pasakitan ang pangunahing tauhan. Gantimpalaan ng 0% na antas ng pagdurusa. Kasalukuyan ay 63% ang halaga ng pagdurusa. Ay, Pumili ako ng rongkong A. sino ang pinili mo? Masaya ba ang pagganap ni Fu Jingsuan? Ano, lahat ng ito ay ikaw ang nagdirekta, hindi ba? Talagang mali ang pagkakaintindi ko sa iyong kakayahan. Kaya mo pang iligtas si Yao Qian, ha? Wala ka talagang tiwala sa akin kahit kaunti. Bakit sa kanyang mga mata, ako ay parang isang pahayag na malapit sa kanya? Iniwan. Tingnan mo, wala nang gana magpanggap. Kakatapos ko lang tukuyin ang inyong kahinaan, sa kakapalang kumilos. Sinasabi mo pang hindi kayo magkakasama. Paano makakaligtas ang isang normal na tao sa ganitong stab? Ngunit si Fu Jingsuan ay mailakas pa. Maliwanag na sinadya mong iwasan ang mga nakamamatay na bahagi. Nagtulungan sa paggamit ng masakit na taktika. Sino ang gumagamit ng ganitong kalupit na pakana? Talagang tapat ka sa iyong tungkulin. Sa ganitong pagkakataon, hindi pa rin nakakalimutang bigyan siya ng patunay. Hindi nakakagulat na siya ang dating hari ng pagbaril. Mahirap sa iba, pero mas mahirap sa sarili. Ayos lang. Pero huwag kang magsisi. Ah, Nasaktan ng kanyang ama ang maling tao. Ang sama-samang batang babae. Pati ang tatay ko ay hindi na makatiis. ano ka bang klaseng tao? Ako si Juan Zuoxing Zhao. Ang iyong ina ay aking kapatid na disipulo. Talagang siya ang nakatatandang kapatid ng iyong ina. Ang bagay na ito ay hadlang na ibinigay ng kamalayan ng mundong ito. Kung hindi, pinipilit mo siyang magpatawad sa kanya. Ano ang kaibahan niyan sa mga asong tumatalon? Ibalik ang tao. Ngayon alam mo na kung bakit ka nag-aalala. Noong nahulog ka sa bangin kanina, bakit ang pinili mong hawakan ay yung maliit na puting mukha? Nakatira sa tabi ng dagat. Bakit ka nakikialam? Mahirap makahanap ng taong tunay na nakakaintindi sa'yo. Huwag sanang magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Gumawa ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Nasa kalahating lupa na ang katawan pero may oras pang makialam sa mga bagay na hindi naman dapat. May oras ka pang pumili ng magandang lugar para sa iyong kapalaran. Hindi ba ito masama?